Hello po mga kababayan. This is Nancy Bicolana at balik po tayo. Dito po pag-uusapan natin, itong si Dilima ay hindi na po niya itinanggi yung mga inaakusa o mga pinaparatang sa kanila na ang ginagawa nila ay pag-improve ng ebidensya ng mga complainant. At sinabi niya na hindi naman daw po masama o wala naman daw pong kumbaga there's nothing wrong daw po sa ginagawa dyan sa pag-improve. Hindi po ba mga kababayan, kahit sino ba yun, si Associate Justice ba siya, retired as Kuna, siya rin po ang sinabi, hindi kayo dapat nag-i-improve. Diba? Dapat kayo tinitingnan ninyo yung complaint. Diba? Kasi mga kababayan, sabi nga po ni Atty. Torion, talagang sumusobra na po. Talaga namang abusado na po ang pagginagawa nila. Ito po si Trillanes. Ito pala, ano ba, pinasapi na ba yan o pinatawag ba yan o dumating lang yan? I'm not sure. Pero pala yung complainant, yung complaint, yung reklamo, ay parang nanggaling na naman sa media. Mamaya, papakita po natin yan. Dito rin, kumbaga matuturuan kayo. I'm pretty sure mga kababayan na itong mga congressman dito at yung mga abogado dyan, alam naman po nila ang gagawin nila dahil ang sinabi nila yan ay clarificatory hearing, di ba? Umurong kasi nila noon na mini hearing yan. Umurong kasi sila kasi napasok sila. So, tawag nilang clarificatory hearing. Pero hindi naman po nila kinaklarify, di ba? Di ba? Kahit hindi po tayo abogado, mga kababayan, kitang-kita natin, talagang namimingwit sila, naghahanap sila na para idagdag o kumbaga sila na ang naglalagay doon ng ebidensya para doon sa mga complainant. Oh, di ba? Nandun yung AMLAC, di ba? Nandun yung kung ano-anong pinagpapalabas nila. Napaniwala tuloy nila. Yung iba, naniniwala. Yung iba mga kababayan na bilyon-bilyon nga. Yun po naman talaga ang target nila. Nalukuhin ang taong bayan na ganyan bilyon-bilyon ang pera. Pero hindi po talaga nila sinusundan ng paliwanag. Kasi hindi naman nila intensyon talaga na i-educate tayo o ipaliwanag sa atin kung bakit may bilyon-bilyon. Yun lang ang gustong itatak sa isipan ng taong bayan. Mga kababayan, sa ordinaryong mamamayan na katulad natin, dapat ini-educate nila tayo, sinasabi nila sa atin, pero hindi dahil ang target talaga nila ay siraan, i-destroy ang BP Sara, yung kanyang credibility. Pero wag po kayo maniniwala dahil ito po mga to talaga, I'm sorry to say, binababoy na po talaga nila because nga po, hindi po sila, ang intention nila ay parang sa accountability kuno. No. Ang intention po nila dyan ay talagang i-eliminate si BP Sara. Nakikita naman niya, takot na takot po sila dahil si VP Sara na rin ang nagsabi na kaya sila nagkakaganyan because ayaw nilang managot doon sa mga pagkakasalang ginawa nila. Ito po mga kababayan, pero bago tayo magpunta dito sa video na papanoorin natin, hindi po ba napabalita na rin naman na finally, yung asawa po ni VP Sara, si Sir Atty. Mans Carpio, magsasampa na ng kaso sa mga taong ito. Ito po, basahin po muna natin ito bago tayo pumunta sa video na ipapakita ko sa inyo. Ito po. Basahin po na natin ito. From GMA News Online. Mans Carpio redisrupts versus BSP, Bangko Sentral of the Philippines, AMLAC, House over bank secrecy, privacy breaches.
Sabi dito mga kababayan, Monday daw po ito, Monday. The husband of Vice President Sara Duterte vowed to file a criminal complaint on Monday against officials of the Bangko Sentral ng Pilipinas, the Anti-Money Laundering Council, and members of the House Committee on Justice for alleged violation of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law, and Data Privacy Act. Sabi pa dito, in a statement on Sunday, Attorney Manasseh Manscarpio's legal team said BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLC Executive Director Ronnie Buenaventura, and House Justice Committee members Reps Jervel Luestro, Percival Sendinya, Chel Jokno, and Laila De Lima allegedly disclosed confidential banking records. Carpio's lawyers said these records are protected under the AMLA, the Bank Secrecy Law, and the Data Privacy Act. Carpio said he was constrained to seek legal action in defense not only of his wife and the Duterte family but also of the banking and financial community, especially the unwary general public, the statement read. Kasi mga kababayan, kasi nga po, kapag nagpatuloy itong mga abusadong ito, what else can they do next? Can they open your account now and take away your money? For what? Diba? I don't know. Hindi po, baka sa akin lang yun. Pero pag pinabayaan itong ganitong pag-aabuso sa paglalabag sa batas, what more? What else can they do to you? Diba? Tingnan po ninyo, yung kanilang power, talaga pong ginagamit nila ang power nila. Dahil lamang sa gusto nilang i-eliminate ang isang woman na kinatatakutan nila. Kahit na, kumbaga, labagin na nila ang batas, papayag po ba ang mga tao dyan? Abusado po sila. Abusado itong nasa Congress na to. Abusado. Sa takot po nila, nawawala na sila kumbaga sa wisyo nila. Ito po mga kababayan, punta na tayo doon sa, so mamaya Monday dyan sa atin. 2 o'clock pa lang, 2:43 pa lang ng umaga dyan sa atin eh. So ito po, punta tayo dito sa kay Attorney Torion. Dito po mga kababayan, makikita natin ang mga kabalbalan, pati pari pala nagsampa ng reklamo na wala naman palang nakadugtong na mga ebidensya. Kaya naman pala naghahagilap itong mga to ng ebidensya. Itong si Trillanes pala may footnote dito sa pag-file nitong isang pari na to. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin para panoorin po natin. Para lahat tayo matuto at hindi natin kinukuha lang o kinakain lang o pinapakinggan lang yung mga bias na media at yung mga anti-Duterte kasi binabaluktot eh. Si Chua, di ba? Sila Trillanes. Binabaluktot po nila because para pong nawawala na sila sa wisyo dahil kung mga ginagawa nila ay parang wala na sa lugar. So pakinggan po natin, I am pretty sure po mas sa kanya ako nagbibilib kay Attorney Torion na magaling na abogado. Salamat po sa SMNI. Ito po. Sige po sir. Paliwanag mo sa amin kung ano ang ginawa ng mga abusadong yan. Kaya nga po,
Ang piskalya naman, pag anong ipafile doon sa na-complaint, doon sila mag-concentrate. Kung anong may attach, doon sila mag-concentrate. Kung may mga hindi klaro, doon sa in-state, doon sa complaint, patawag ng clarificatory hearing. O, para ma-clear out yung mga hindi klaro masyado na na-state sa complaint pero kinakailangan na na-state sa complaint. Ang problema dito sa ating impeachment complaint, like for example, iklaro ko na masyado si Senator Trillanes. Alam nyo ba na si Senator Trillanes nakasaad lang sa third impeachment complaint ni Father Sabalya? Footnote lang 98 under paragraph 110. Ano pang naka-footnote sa kanya? Ang naka-footnote sa kanya ay according to him daw, based on newspaper reports, ito daw yung mga ill-gotten wealth daw or mga questionable transactions daw ni Tatay Digong at ni Sara Duterte. Maling-mali yun na magiging basis po for ay subpoena. Bakit po maling-mali yun? Naalala ko lang mga kababayan, natatandaan ninyo yung mga reklamo sa ICC? Karamihan po galing din po sa media. Media ang nagsuporta ng mga ebidensya. Pati number ng kuno sa sa EJK. Ito na naman, media na naman. Kasi po, yung basis for a subpoena must be based on personal knowledge. Yung doon po sa footnote po, kung saan nakasaad yung name ni Senator Trillanes, ibase po yun sa newspaper reports. Kung newspaper reports pala yung basihanan niya, hearsay evidence yun twice removed. Meaning, hindi yun pursuant sa kanyang personal knowledge. So, dapat hindi yun pinapasubpina. So, ang nangyari, based on that, pinasubpina na lahat, yung mga, mga bank records niya, pati misis niya, pati yung ibang mga korporasyon, at saka pati AMLAC, pinasubpina na. No? So, kaya nga, maling-mali po yung basihanan for the subpoena event. Kaya nga, ang piskalya naman, pag anong ipafile doon sa na-complaint, doon sila mag-concentrate. Kung anong may attach, doon sila mag-concentrate. Kung may mga hindi klaro, doon sa in-state, doon sa complaint, pwede sila magpatawag ng clarificatory hearing. Ang problema, kung napapansin natin, madalas po nirereklamo, wala yan dito sa complaint. Bakit tinatakel, kumbaga? So, hindi ba? Kaya, tama yung sinasabi nila Congressman Marcoleta at yung iba pa na naghahanap sila, nag-i-improve sila na ang nagpo-produce ng ebidensya para sa complainant. Kasi yung karamihan sa complainant, wala pong naka-attach na ebidensya. Yung tinatawag nilang yung supporting evidence po ba? Wala. Kaya naman pala, dahil iaasa nila doon sa Committee on Justice na sila ang maghanap. Sinasabi ko lang po ba yan? Kita naman natin, di ba? Kaya naman pala sampa lang sila ng sampa. Kahit wala silang ebidensya, bahala na kayong maghanap. Gagawa ng paraan. Para ma-clear out yung mga hindi klaro masyado na na-state sa complaint pero kinakailangan na na-state sa complaint. As a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, possibly, okay, may basihanan yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted. But, again, based on the complaint. Okay? Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition na yun. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may, pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Shotgun allegation yun. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging, evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts
which would indicate, no, that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is to dismiss the complaint. Sana, ang nangyayari kasi dito, yung nag-endorse ang mga pinakamaingay. No? Like for example, isasabi na, timing na nadala ko pala ito. Ito yung third impeachment complaint. Opo, opo. Okay. Sana Ito po yung third complaint pala ay ito yung kay Sabalya. Third complaint ay ito po yung kay Father Joel Sabala. Sabala ba yan? Ayan, babasahin niya. ang pinatawag nila dito, itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Saballa. Reverend Father Joselito Sarabia. Biruin mo kung basahin mo itong complaint na ito, Mga pare, no? Wow. Ano-ano nyo naman, Father. magtaka ka. Bakit? Kasi the complaint should be based on personal knowledge. Pero yung mga allegation nila dito, sasabihin mo paragraph 21. Prior to her election, VP Sara served as the mayor of Davao City from 2010 to 2013, 2016 to 2019, and 2019 to 2022. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. And this is even a baseless opinion knowing the fact that Father Joel Saballa is actually based in the Diocese of Novaliches. Ito sana ang pinatawag nila. Kasi ito ang naggawa ng complaint eh. Siya nagreklamo. Siya ang nagreklamo. If you are an unbiased, Committee on Justice, ipatawag mo ito si Father Saballa. Sasabihin mo, ito yung clarificatory questioning Father Saballa, you mentioned in paragraph 21 of your complaint that as mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Father Saballa, in your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Bahala na ang Committee on Justice. Siguro yun na iniisip nila. Wag na tayo wag na tayo mag-attach ng mga ebidensya natin. Magbintang na lang tayo. Bahala na si Luistro. Yun ang mga clarificatory question. Dahil ito pa, paragraph 22, sabi dito, when she took over the office of the Vice President OBP, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Imagine that. In an impeachment complaint. Kung ikaw ay tarong, kung ikaw ay tamang-tama, unbiased, and competent hearing officer, sasabihin mo dito, i-clarify, patawag mo siya dito sa hearing. Father Saballa, you said that when she took over the office of Vice President, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Can you please tell me, were you working in the office of the Vice President? Were you? Paano niya masabi ito, pari siya sa Novaliches? How did you know that she was unsatisfied with the budget given to her? Yan ang mga clarificatory question. May basis doon sa complaint. Hindi yung ipapatawag yung mga tao na wala naman, hindi naman nakasaad doon sa kanyang complaint. Kaya nga sinasabi namin, fishing expedition yung ginagawa nila. Pasensya na po, medyo mabilis ito. Binilisan ko lang kasi medyo mahaba-haba siya Attorney. Yun, kasi hindi na nakasaad sa complaint, yun pang tinatanong. Yun totoo, na-mention dito, yung kanilang star witness, na preso preso ngayon. Anong pangalan ng star witness nila? Madriaga. Totoo na naka-mention dito. Sana tinanong ito si Saballa, Father Saballa, inattach mo itong affidavit dito ni itong tao na ito. Anong pangalan nito, Father Saballa? Paano kayo nagkakilala? Yun ang mga tanong. Paano kayo nagkakilala? Yan po ang clarificatory questions. Hindi po yung isipin na natin ito, isipin na natin yan, tingnan natin kung meron tayong makikitang ebidensya na idadagdag natin, na mai-improve natin itong complaint ng mga complainant. Di ba? Bakit ka nag-attach ng affidavit? Sinong nagbigay sa iyo ng affidavit nitong tao na ito? Kasi pare ka naman Bakit ka may affidavit na ganito? Oo, yun ang mga tanong. Oo. Paano mo siya nakilala? Paano ito nabigay itong affidavit sa iyo? Kasi in-include mo ito, so parang may personal knowledge ka nito. Matagal mo na ba siyang kakilala? Yun ang mga tanong. Ang nangyari, yung affidavit nitong tao na ito, hindi ko siya gustong pangalanan kasi baka sisikat siya lalo, wala namang kabuluhan yung mga testimonya niya.
Ang ginawa pa, hindi doon sa original affidavit niya na naka-attach. Ang tinanong, yung supplemental affidavit na hindi man lang binigyan ng kopya ang kampo ni VP Sara at hindi man lang yun na-explain dito sa impeachment complaint. Paano ka makatanong doon on clarificatory question? Diba? Anong i-clarify mo na hindi nga alam ng respondent yung supplemental affidavit niya? Kaya nga, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction yun. Ang tawag namin yun, kabalbalad yun. It has no basis under the law whatsoever. It violates the basic dictates of fairness and due process. Blur, naka-automatic blur yung ano po. Sige, bagitin nyo lang po. At saka, Ito, attorney, kasi- paki-explain din kung ano yung footnote. Ano yan? Kabilang ba yan sa main discussion dyan sa kanilang mga Yes. petition or ano lang? Pakapil, sa Bisaya Kasi pa ginawang parang si Trillanes naman parang ginawa siyang main or star witness. What was the basis of the Committee on Justice in issuing a subpoena to him? Alam mo, binasa namin itong impeachment complaint, no? Meron nga footnote, nakalagay dito sa page 43 of 98 of the third impeachment complaint of Father Saballa. Nakasaad dito, footnote 98, si Trillanes accuses Duterte children of having 300 million in bank accounts for April 2016. GMA Network, News, Top Stories, Nation, Trillanes accuses Duterte children of having 300 million in bank account story. So meaning, ang basis nitong pagpatawag kay Trillanes was based on a footnote in paragraph 109 of the complaint. Ang tama na proseso niyan, mag-issue ba tayo ng subpoena kay Trillanes? Sasabihin yan, nandun yan sa paragraph, page 43 kung pwede ninyo maano yan. Page 43 of the third impeachment complaint. Tingnan nyo. Mag-issue ba tayo ng subpoena? Hindi po pwede kasi ang basihanan niya dito, GMA Network. So news, anong pinalabas? Ang pinalabas nila yung mga salin na. May basihanan ba yun? Walang basihanan yun. Kasi in the first place, this is not based on personal knowledge. Second, nagawa siya ng affidavit niya the day before the hearing. Pwede ba yun? Yan. Kasi hindi yun pwede kasi hindi yun naka-attach sa complaint. Hindi mo pa binigyan ng kopya yung respondent para at least days before the hearing, the respondent could have seen it or studied it so that it can or she can file a counter pleading to counter whatever new allegations that former Senator Trillanes may have made in his very new affidavit. The day before yung date nung yung kanyang affidavit So, anong ibig sabihin yun? Ang ibig sabihin nun, violation yun of due process. First, the issuance of a subpoena was wrongful. It was incorrect. It was illegal because it was not based on personal knowledge. Kung magpa-issue ka ng subpoena, ipasubpoena mo yung news item, gmanetwork.com. Bakit ka magpasubpoena ng ibang salin? Hindi naman yun na nakalagay dito sa paragraph 98 So, ang ibig sabihin yan, if you go beyond the complaint, that's fishing expedition. Kaya nga, sinasabi niyan, fishing expedition talaga ito. Okay? So, yun ang mga punto po namin na kinaklaro ko lang masyado kasi sumusobra na talaga yung Committee on Justice. They go beyond the jurisdiction, they go beyond the authority given to them under the 1987 Constitution as well as their own rules of procedure. Opo. Ayan. Ito po, pakinggan ninyo ito, na hindi na dininay ni De Lima na sabi ni Congressman Marcoleta ay fishing expedition. At sinugindohan naman ni attorney and Congressman Alfredo Garben. Hindi po itinanggi ni De Lima. Actually, sinabi niya, wala naman daw masama. O, tingnan niyo, pakinggan niyo. Oops. Yan ang SALN. Kaugnay ito sa mga pagdinig ngayon ng House Justice Committee para tingnan kung may ill-gotten wealth ba ang Vice Presidente na mauugnay sa kontrobersyal na paggamit na mahigit sa 612 million peso confidential funds ng OVP at DepEd. Sa pagsusuri, lumitaw na mula 2022 hanggang 2024, walang cash on hand o bank deposit si Duterte. Para kay Sagip Party List Representative Paolo Marcoleta, fishing expedition o tila nagbabakasakali lang sa paghahanap ng butas ang ginagawa sa SALN ng Vice. Ayon sa kanya, dapat ay may hawak na matibay ng ebidensya ang Justice Committee bago pa kinalkal ang bank records. Using the SALNs as a starting point
without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Sinang-ayun na naman ito ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Saad ng abogadong kongresista, improvement at hindi impeachment ang ginagawa ng komite. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpo-produce ng ebidensya which is not supposed to be the case. Sa panig naman ni dating Justice Secretary Laila De Lima, inamin niyang tama ang obserbasyon ni Garbin at Marcoleta. Ngunit wala naman raw masama sa kanilang ginagawa. Doon sa punto na ini-improve daw po natin. Actually, there's nothing wrong about that, improving the evidence that are sought to be presented by the complainants kasi tayo nga po ang magiging prosecutors later. Kayo nga po ang magiging prosecutor later, pero kayo po ang nag-i-improve. Think about this, Dilima. Abogado ka, dati kang DOJ secretary. Napakatalino mo, tumanda ka ng ganyan. Tapos hindi mo nare-realize na pag kayo ang nag-improve, pag kayo ang nag-produce o nagdagdag ng ebidensya para sa complainant, maling-mali po yun. Narinig ko na rin ito kay retired Associate Justice, kung hindi ako nakakamali, Ascona, na hindi mo dapat ini-improve yan. Sige, tuloy. And we are determining at this point the existence of probable cause. Gayunpaman, binigyang diin ni former Congressman Attorney Neil Abayon na sa ilalim ng batas, ang pagbusisi sa bank accounts ay pinapayagan lamang sa mga kasong may kaugnayan sa impeachment. Paalala ni Abayon, sa kasaysayan, gaya ng impeachment noon ni dating Chief Justice Corona, sa Senado o sa mismong paglilitis lamang binubuksan ang mga ganitong record. Anya, tila sinusubukan ngayon ng Justice Committee kung hanggang saan ang limitasyon ng kanilang kapangyarihan. Kaya may karapatan si VP Sara na questionin ito sa Korte Suprema. Malaki po kasi yung pinagkaiba ng isang complaint that already alleges ultimate facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. Well, nasabi ko na rin actually mga posisyon ko dyan na talaga nang wala naman silang ebidensya. Wala. At ginagamit nila ang komite para tulungan ang complainant na probahan ang kanilang aligasyon o akusasyon laban kay VP Sara. At hindi dapat ginagawa nila yun sapagkat hindi yun ang trabaho ng prosecutor o ng piskal. Ang trabaho, paulit-ulit na nating binanggit sa ating programa, tanggapin mo ang demanda, suriin mo ang mga ebidensya. Hindi yung may nakita kang kulang ang ebidensya, susubpina mo para magkaroon ka ng ebidensya. Di ba? Kaya tama yung pinupunto ni Congressman Garbin ng Ako Bicol Party List. Nagdadagdag kayo. Actually, hindi nga nagdadagdag Naglalagay. Kasi wala nga silang ebidensya Correct. Oo nga Kung naman. meron ebidensya, di na nila kailangan na magdagdag. Supisyente na nga. Sila na nga nagsabi, supisyente sa forma, sa sustansya. Ngayon, yung sinasabi naman ni De Lima, na wala namang masama sa improvement kasi tayo ang mag-uusig Mali ka. Miss De Lima, your job as a prosecutor is to prosecute on the basis of evidence you receive. You cannot improve on it. Nandiyan na yan Hindi pa pwede kasi ang mangyayari, bias ka, tinutulungan mo yung nagdemanda. Hindi pa pwede yan. Diba? Kailangan nga impartial kayo Kayo ang titingin kung pwede itong kasuhan o hindi. Pag nakita nyong wala o kulang ang ebidensya, dismiss dapat. Hindi yung gagawa kayo ng kaparaanan para kumuha kayo ng mga ebidensya para usigin nyo. Yan ang mali.